sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iniwan. Nagkataon dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa isang nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang siya nito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 1-2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa po marahil sa mga katangian nating mga Pilipino ay yung mahilig po tayong mag-stereotype. No? Yung tipong kapag sinabing ito ang pinagmulan niya, ito na kagad ang mga bagay na pumapasok sa ating isipan. Magbigay po tayo ng halimbawa. Kapag ang isang tao ay sinabi nating Ilocano, ano ho ang unang bagay na pumapasok sa ating isipan? Ano po? O, kuripot daw. Hindi ho ako nagsabi, ha? Ilocano kasi ako, no? Kapag sinabi nating Kapampangan, anong naisip natin? Masarap magluto, no? Kapag ikaw ay tiga-Tondo, tiga-Quiapo, tiga-Sampaloc, may kanya-kanya tayong naiisip dahil nga mahilig tayong mag-stereotype. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan? Sa ating unang pagbasa po, napakinggan po natin ang kwento ni Propeta Jonas. At tinatawag siya ng Diyos na pumunta sa bayan ng Ninive. At dahil alam ni Jonas kung ano ang klaseng mga tao ang mga taga-Ninive, tumanggi siya kasi pakiramdam niya
Yung mga tao doon sa Ninive, matitigas ang ulo. Ang mga tao sa Ninive, hindi siya pakikinggan. No? Kagaya natin, marahil ganun din si Propeta Jonas. Kaya ano ang kanyang ginawa? Tumakas. At sa kanyang pagtakas, hindi niya napagtanto na kahit sa kanyang pagtanggi, sasamahan siya ng Panginoon. Mga kapatid, mahilig tayong magbansag sa kapwa-tao natin. Mahilig din tayong pumili ng ating sasamahan bilang mga tao. Pero sa ating ebanghelyong napakinggan, para sa araw na ito, magandang tanong ang ibinigay ng eskriba kay Jesus. Ang tanong ng eskriba sa Panginoon, no? Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At anong sagot ni Jesus? Ano ba ang nababasa mo? Bilang isang eskriba, alam mo ang kasulatan, alam mo ang salita ng Diyos. At sinagot ng eskriba, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ano ang sagot ni Jesus? Tama ang sagot mo. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Pero hindi na doon natapos ang kanilang pag-uusap. Dahil nagtanong muli ang eskriba, sino po ang aking kapwa? Who is my neighbor? At paano sinagot ni Jesus yung eskriba? Nagkwento siya ng isang talinghaga. At ano ang kinuwento ng talinghaga ng Panginoon? Na merong isang taong binugbog ng magnanakaw at iniwan sa daanan. At itong nabugbog na ito, may nakakita sa kanya. Sino ang unang nakakita? Saserdote. Pangalawa, no? Levita. Mga taong relihiyoso at reliyosa. Mga taong nasa loob at naglilingkod sa Diyos. Pero nung nakita yung kapwang nangangailangan ng tulong, lumihis. Pero sino yung tumulong? Isang Samaritanang naglalakbay. At sino ho ang mga Samaritano sa mata ng mga Hudyo? Walang pananampalataya, hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga ang tanong ni Jesus, sino ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao sa tatlo? At ang sagot nila, yung Samaritano. Sino ba ang ating kapwa? Yung kapwa lang ba yung nakakapalagayan mo ng loob? Yung kapwa mo lang ba ay yung kaibigan mong maituturing? Yung kapwa mo lang ba yung mga taong nahihingan mo lamang ng tulong? Mga kapatid, ipinapaalala sa atin sa araw na ito na ang tunay na kapwa natin hindi lang yung ating mga kaibigan. Hindi lang yung ating mga kasama, kundi ang ating tunay na kapwa ay ang ating mga kapatid. Dahil ang ating mga kapatid ay yung mga taong tunay nating minamahal. Kapag sinabing ikaw ay kapwa nangangahulugan, minamahal kita. When you are being called as a neighbor, you are being loved by someone. At yun ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, na hindi lang tayo basta magkakaibigan, hindi lang tayo basta magkakasama, bagkus ang bawat isa sa atin ay kapwa. At kung tayo ay kapwa, ibig sabihin,
tayo ay nagmamahal. Kaya kung ikaw ay sinabihan na ikaw ay kapwa, nangangahulugan na dapat ipinaparamdam mo ang pagmamahal mula sa Diyos. At yun ang ginawa nung Samaritano. Hindi lang niya sinamahan, bagkus pinakitaan niya ng pagmamahal. Bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, ang hamon po sa atin ay mag-ibigan. Hindi lang mag-ibigan dahil kaibigan. Hindi lang mag-ibigan dahil may nakukuha tayo sa isa't isa. Mag-ibigan tayo dahil tayong lahat ay magkakapatid. Mag-ibigan tayo dahil tayong lahat ay kapwa sa isa't isa. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinapaalala muli sa atin ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay kapwa. Kung ang bawat isa sa atin ay kapwa, ang hamon sa atin ay hindi lamang tingnan ang bawat isang magkakasama bilang magkakaibigan, kundi tingnan natin ang bawat isa ng may pagmamahal at pag-ibig kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.